years. This is my Father's will. I rest in the thought of presence, Jesus, skies and seas. His and the wonders wrought. This is my Father's world. The first is Pharaoh's race. The morning light, the lily white, we hear their Maker's praise. This is my Father's will. He shines in all His being. In the rusty grass I hear Him pass. He speaks to me everywhere. This is my Father's world. Oh, let me therefore forget that the rosy is also strong. That is the ruler yet. This is my Father's will. Why should my heart be sad? The Lord is King, let the heavens be. God is eternally God. Amen. Are you blessed by their specials? Amen. Amen. To God be the glory. Thank you so much, ladies, sa inyong gikanta. Karon anda na ba ta maminaw sa pulong sa Dios? Anda na ba ang mga babae tanan? Uy, huluyan yung mga tingog. Anda na ba ang mga lalaki? Amen. Ako'y hangyo sa tong tanan sa pagtindog, and let's take our Bibles o gatuang abrihan ato mga Biblia from James chapter 4. Mao ni ato ang himo nga text last Sunday. So magpadayon gyapon ko sa paggamit og sa pagwali dinhi nga passage of scripture because there's a lot of lesson nga gihatag ang Ginoo sa ato mga igala ani nga passage of scripture. Na last Sunday naghisgot ta mahitungod sa if the Lord will. Karong buntag mga igsoon, ang atong pagahisgotan is you know not what shall be on the morrow, or ang lahi nga title sa ato ang mensahe karong buntag kay you don't know tomorrow. James chapter number 4. Unya mag-adto ta diri sa versikulo 13 hangtod sa versikulo 15. Ang pulong sa Dios nagingon sa ato dinhi, go to now, ye that say, today or tomorrow we will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell, and get gain. Whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. Magampo kita ang Diyos, magpanalangin sa iyang pulong karong buntag. Father in heaven, salamat Ginoo for giving us the privilege of worshiping you through hearing your word. Salamat sa mga katawhan nimo ug sa mga bisita nga nagsimba karon sa imo. Panalangin sila Lord samtang maminaw sila karon sa imong mensahe. Lord, enlighten ang ilang mga hunahuna and speak to their hearts. Gamita kini nga mensahe, Lord God, to bring encouragement,
to others and awareness mahitungod Ginoo sa amo ang kinabuhi dinhi sa yuta. Help me also, Lord, as I deliver your word to the congregation today. Fill me, Lord, with your Holy Spirit. Give me wisdom. I pray, Lord God, that you help me to preach with power and the power of the Holy Ghost. Kay Lord, akong i-acknowledge nga wala ko'y mabuhat kung wala ka. Among isalig amahan nga ang tanan nga mahitabo karong oras maghatag himaya ug dungog sa imong tubangan. Kani amahan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo nga among manluluwas. Amen. Salamat ug pwede na mo maglingkod. Mga igsoon, daghan sa ato karon ang naay mga plano. Siguro, ang uban nato nagaplano na sa atong ugma. Ang uban siguro naghunahuna na sa ilang trabaho. Ang uban siguro po naghunahuna na sa ilang negosyo. O ang uban naghunahuna na sa ilahang mga plano sa ilahang pamilya. Siguro ang uban naghunahuna po sa ilang plano nga magbakasyon sila o sa ilang kaugmaong mga pangandoy. Mga higala, walay problema sa pagplano. Sama sa giingon ako sa inyo ha, walay problema nga magplano, mas maayo nang naakay plano, mas maayo nang ang tao naay plano kaysa kanang tao nga walay plano sa iyahang kinabuhi. Ang problema lang manggod sa kadaghanan nga mga tao karon nga naay mga plano diha sa ilang kinabuhi kay nagtan-aw sila sa ilang ugma as if murag sila'y tag-iya niini. Ang Biblia mga higala nagpahinumdom sa ato usa ka makahuluganon kaayo nga kamaturan. Unsa man ang mga igsoon ang kamaturan nga gihatag sa pulong sa Dios sa atoa. Gikan diri sa atong gibasa giingnan ta sa pulong sa Dios, ye know not what shall be on the morrow. Wala ka kay balo kung unsay madangata nimo, unsay mahitabo sa ugma. Ang atong kinabuhi sama ra sa usa ka aso nga mutungha og kalit ug mawala dayon. Ingon ana ang atong kinabuhi dinhi sa yuta. Have you ever thought about that sa imong kinabuhi igsoon nga ang imong kinabuhi sama sa giingon sa pulong sa Dios, mura lang siya og aso. Mura lang pud siya og kanang mist. No? Katong mga pila ka days may igsoon, nagbike ko sayo sa bunta mga 5:40, I think that was 2 days ago. Diha gyud sa dalan, no, diri sa dalan sa Santo Tomas Mayala, grabe ang fog mga igsoon. Grabe ang fog. Pero pila lang ka minutes mga igsoon nawala ang katong fog mga higala, naklaro ang dalan. Ingon na ang kinabuhi nato. Ang kinabuhi sama ra sa usa ka aso, sama ra siya sa usa ka umog bay tawag ana. Sama ra yamog. Sama ra siya sa usa ka yamog ug sama ra siya sa usa ka singaw. Ingon ana ang kinabuhi. Giingon ana pagkompara ni Santiago ang atong kinabuhi dinhi sa yuta. Ang ugma dili nato na kontrolado. Ang sunod nga oras dili na kasiguraduhan mga higala. Apan kay baluba mo karon sa atuang panahon daghan kaayog mga tao nagasalig sa ilang kaugalingon kaysa sa Ginoo nga mao'y tag-iyas sa tanan. Ikaw ba ni karong buntag nga kanang grabe kay ka makasalig sa imong kaugalingon and nakalimot ka mga higala nga dili diay ikaw ang tag-iya sa imong kinabuhi ug dili diay ikaw ang tag-iya sa tanang mga butang nga naa diha sa imo ug dili diay nimo hawak ang imong panahon. Igsoon kinahanglan ta magunahuna kay karong buntag atong tun-an ang pulong sa Ginoo nga magpahinumdom nato nga dili kita ang tag-iya sa atong kinabuhi. Ang ugma walay kasiguruhan. Ug ikatulo apan adunay Dios nga nasayod sa tanan ug siya ang angay natong saligan. Bisag unsa ka pa ka maabilidad o kusgan o resourceful, bisag unsa ka pa kakwartahan. Higala, kung unsa may kusog ang naadya sa imuha, hinumdumi mga igsoon, tao lang gyapon ka. Naay tag-iya sa imong kinabuhi, naay nagunit sa imong kinabuhi, naay nagunit sa mga adlaw sa imong kinabuhi ug ang Ginoo na. Busa kadong buntag kung wala nimo giila ang Ginoo nga mo'y soberano sa tanan nga mga butang, ilha siya karon kay siya ang nagunit sa imuhang kaugmaon.
Karong buntag mga higala atong tanawon ang upat ka kamatuoran nga makuha nato dinhi sa Santiago kapitulo 4 versikulo 13 hangtod sa versikulo 15 aron mapahiuyon nato ang atong kinabuhi sa kabubuton sa Ginoo ug dili ta magkinabuhi nga murag kita maoy kining tag-iya sa tanan. So number 1 nga ato ang pagahisgutan karon is the presumption of man. The presumption of man. Giingon ba no sa versikulo 13, let's go back to verse number 13, and what does the Bible says? The Bible says, "Go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city." So that is an example of presuming something or presumption. Unsay but pasabot anang presumption mga higala? Ang but pasabot sa presumption nga ang tao nagtuo nga siya na ay control sa iyahang kaugalingong ugma ug nagplano siya nga murag siya ang tag-iya sa tanan. Wala siya nagunahuna nga ang iyang kinabuhi nagagad sa Ginoo. Did you know that? Nga ang imong kinabuhi nagagad lang na siya sa Ginoo may gana. Kay balo baka kung gusto sa Ginoo kwaon niya ang imong kinabuhi karon pwede kayo na buhaton sa Ginoo. But the reason why you are still here and why you are still alive mga higala is because maybe God has still a plan for your life. O ba sinapa siya ituyo sa imong kinabuhi mao sa usa sa mga rason nga hantod karon nakapadiri sa kalibutan mga higala. Pero ang rason nga nung ang tao naapa siya di sa yuta kay naapay tuyo ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Gamiton pa na siya sa Ginoo. Ambot kung unsay plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi pero mauna siya ang very reason nganong ang tao naapa dinhi nagpabilin sa yuta. Oo. Kay naamang programa ang Ginoo diri sa kalibutan. Na siya'y disenyo diri sa kalibutan, na siya'y plano nga buhaton diri sa kalibutan ug walay laing gamiton ang tao mga yala kundili kasagaran ang iyang gamiton mga igsoon ang mga tao. Luwas man na o dili luwas. Pero ang rason naa ka pa karong buntag gawas sa kaluoy sa grasya sa Dios tungod kay ang Ginoo naapay plano sa imong kinabuhi. Pero kung gusto sa Ginoo kwaon niya ang imong kinabuhi karon pwede kayo mga higala. Amen. Mo na matag adlaw kung mapansin nato nga buhi ta makamata pa ta makabangon pa ta makalakaw pa ta mga higala ingon na magpasalamat ta sa Ginoo because it is only by His mercy nga kita buhi pa ta karon. Amen. So presumption is when man assumes he controls time. Pareha sa atong gibasa giingon sa tao karong adlaw o ugma. So nag-assume siya ang nag-control sa iyang oras. Presumption also is when man assumes he controls opportunities. Nagingon ang kaning tao di sa versikulo 13, muadto kami sa syudad. That's presuming something, presuming sa iyang kaugalingon nga kontrolado niya ang mga opportunity. Presumption also is when man assumes he controls success. Ang iyang gisulti may gala nga maninda ta og magbuhat ta og maginansya ta. We will buy and sell and get gain. Unsa man na siya, that's assuming mga igsoon nga kontrolado niya ang kaning kalampusan. And presumption is when man ignores the will of God. Dili ba gingon sa pulong sa Dios kung itugot sa Ginoo, kung kabubuton sa Ginoo, makaadto ta ng lugaran na mabuhat nato ni, mabuhat nato na kung kabubuton sa Ginoo. Pero presumption mga higala is when man ignores the will of God. Kanang tao nga dili mag-ingon kung kabubuton sa Ginoo. Amen. Sa mga tao na sila plano sunod semana mo adto mi anang lugaran na. Sa sunod semana magbakasyon mi. Sa sunod semana mangkuan mi, magsugod mi negosyo. Sa sunod semana buhaton namo ni. Sa sunod semana magbisita mi sa among paryente without even using the phrase kung itugot sa Ginoo. Dapat kanunay ta magsulti ana may gala kay ngano man we may have plans but God has the final word in our life. Wala ba ninyo napansin nga daghan kag mga plano mga igsoon wala natuman imong plano? It is because wala gi-allow ni God.
Kay ang Ginoo na siya'y lahi nga plano sa imong kinabuhi. Mo na kanunay ta musulti if the Lord will. God willing, Lord willing. Amen? So kana may gala usab na nga pag-acknowledge bano sa Ginoo nga siya naay authority sa atong kinabuhi. Igsoon wala ka na kinabuhi sa imong kaugalingon lang. Bisan ikaw musulti ka sa imong kaugalingon nga ikaw ang hari, ikaw ang Ginoo. You call the shots in your life mga igsoon, basultian ta ka may gala bano. Bisag tawagon ni may imong kaugalingon nga ikaw ang nagdala sa imong kinabuhi, naag yung gihapoy nagpalabaw sa imong kinabuhi. So ang tawong presumido nagplano nga walay pangamuyo, walay pagpananghid sa Ginoo ug naghuna-huna nga ang tanang mahitabo iyang desisyonan. Mao na siya'y presumption. Ang tawag ani kay garbo. Pride. Garbo sa unahuna nga siya ang magbuot sa iyang kinabuhi. Hala, sige, pagbuot-buot sa imong kinabuhi mga igala. And you will find out later nga dili ikaw ang tag-iya sa imong kinabuhi. Nay usa ka estudyante nga nagplano siya nga makahuman siya kolehiyo. Unya human magtrabaho siya kuno siya sa gawas. Unya magpuyo siya sa syudad. Apan wala niya giapil ang Ginoo sa iyang plano. Kay balo mo say nahitabo, kalit lang nagkasakit siya ug naputol ang tanang pangandoy niya. Wala siya nagtuo nga ang Ginoo mo'y tag-iya sa iyang kinabuhi. Unsay leksyon diha mga igala? Ang leksyon diha ayaw pagplano nga ikaw ra ang nagbuot. Ikaduha, isalig ang tanang plano sa Ginoo. Ikatulo, pangayua ang giya sa Dios sa tanan nimong mga buhat. Amen? Na yung mga tao, mga igala nga confident kayo, mahitungod sila mga plano. And you know what? Na sila mga brilliant kay nga mga plano. Nindot kay nga mga plano, mga higala. Grabe, I mean, makasulti ka ba? Grabe kay kag-utok, magwapo kay mong plano ni mo mga igsoon. They speak of tomorrow as if it's guaranteed. Ingon ana ang huna-huna sa uban nga mga tao. Well, reality check. Life is uncertain. We can plan, but God holds the future, not us. You know what? Ang atong kinabuhi sama lang aning murag nagpack ka ba? Nagpack mga butang para mo biyahe ka. Not knowing, like for example, nagpack ka mga butang, mukuhan ka diya sa aeroplano, sakay ka aeroplano may gala, nagplano kayo nana, pero not knowing mga igsoon, ang plane makancel siya. So unsa may lesson diya may gala? Pwede ta maghimog mga plano, but God decides if those plans will come to pass. Okay? Ang Diyos ang magbuot kung mahitabo ba ang atong mga gipang plano o dili. Amen? It's not wrong to plan, but it's wrong to leave God out of your plans. Amen? So, mo na siyang una mga igala. Number 1 is the presumption of man. Ikaw bang usa ka klase nga tao nga nagsimba karon nga ikaw presuming kayo ka? Garboso ka? Well, mga igsoon, basin bright ka? O you know what? I-comment ka, pwede ka i-comment sa imong ka-bright nimo, pero mga igala, remember na ay nagpalabaw nimo ang Dios. Always acknowledge Him. What did the Bible says? Acknowledge Him and He shall direct thy paths. Number 2 is the uncertainty of life. Balik ta sa atuang text sa James chapter number 4 in verse number 14. What did the Bible says? Ye know not, whereas ye know not what shall be on the morrow. Baliko na to. Ye know not what shall be on the morrow. Kay balo ba mo, ang nahibawan lang nato ang karon lang? Two things ang nahibawan nato, ang karon ug ang kagahapon. Nganong nahibalo to sa kagahapon kay nagian na nato. Amen. Unsa pay nahibawan nato ang karong oras sa mga higala. All we know is today. Kaya nga naman mga higala, natamaka nato ang kaning orasan ni.
Pero ang sunod nga mga oras ani o ang sunod nga mga adlaw ani may gala, di nato hawak og unknown siya. Ye know not what shall be on the morrow. Ang kamatuoran, mga igsoon nga wala kita nasayod unsay mahitabo ugma, kini nagpakita nga ang kinabuhi walay kasiguruhan. Busa dili ta magkinabuhi uban sa garbo, kay nga naman mga igsoon, di nato matagnaan ang kaugmaon. Bisan unsa kaklaro ang imong plano, ang imong trabaho, ang imong negosyo, pangandoy o panimalay mga igsoon, pwede na siya mausab sa usa lang ka adlaw o pwede na siya mausab sa usa lang ka minuto. Amen. Ang kinabuhi puno sa kalit nga panghitabo. Di ba? Daghang mga nahitabo nga pinakalit. Kalit nga kasakit. Maayo kag lawas. Maayo kag lawas. Katong mga milabay nga mga bulan, kalit lang. 1 month later, na kay sakit. Amen. Kalit nga kalisod. Dati, kwartahan ta. Karon naunsa naman ni, pait naman taron. Kalit nga kamatayon. Okay? Mga tao, katong mga tao nagsakay sa eroplano mga igala, going to London. What happened to them? They did not expect nga maut na to ang last nila nga adlaw sa ilang kinabuhi. Kalit nga, pila lang mga igsoon, pila lang ka minutes gikan pag take off sa plane mga igsoon, nag-crash ang katong plane. And they did not expect that, they did not know that mga igsoon. Nahitabo lang gyud siya. Appointed time na gyud to nila. Nga naman daw nga ang out of 200 plus ka tao nga nangamatay na pag isa na buhi. To kay dili pa to niya oras. Ang Ginoo napay plano ato sa iyang kinabuhi. Amen. Kalit nga mga panghitabo, kalit nga kamatayon. Ikaw mga igala ba no? Basin ikaw gahuna-huna ka nga buhi pa ko ugma. Basin buhi ka pa ugma. Basin makamata ka pa ugma. Basin makaligo ka pa, makaluto ka pa, makaplansa ka pa, makadrive pa ka mga igala. Pero basin mga igsoon diha tunga-tunga sa adlaw na ay mahitabo sa imuha. You don't know what tomorrow holds. Ang kinabuhi puno sa kalit nga panghitabo. Basin himsog ka karon, basin buhi ka pa karon, nakasimba ka pa karon. Pero wa ba nimo mga igalagi consider nga basin mao na pud ni ang katapusang adlaw nimo karon? Daghang mga tao mga igala dinhi sa yuta nga naay parehos og panghuna-huna nimo. Pero sila nangamatay pinakalit. Because as the Bible says, ye know not what shall be on the morrow. Kalit nga kamatayon. That's what happened to my dad. Kalit siya nga namatay. April, niadto siya sa simbahan. Nagtanaw sa ako nga nagwali ko dito sa youth camp mga igsoon. Makalakaw pa siya. You know what? I never had a hint nga naay sakit ang akong papa. Pero kalit lang yun mga igsoon, June 1, namatay pinakalit ang ako ang papa. Kinsa may nag-expect ka na? Wala. But it was his appointed time. Naay mga kalit nga mga panghitabo. Busa ayaw palabi pag panghambog si mong kaugalingon. Kay pwede mausab ang dagan sa imong kinabuhi mga igsoon. Sa bisag unsang urasa, usahay pod nay kalit nga panalangin. Di ba? Dili na to damhon mga igsoon, nay kalit nga moabot, nay kalit nga panalangin, and we will be surprised by the blessings of God. Kalit nga desisyon nga makausab sa dalan sa imong kinabuhi. Life is full of uncertainty. Ang uncertainty of life mao nga ang kinabuhi walay kasiguraduhan. Para saan ang karon? Pobre ka, basin di ay mudato kag pinakalit. O basin kwartahan ka karon pero mapurdoy kag pinakalit. Walay kasiguraduhan ang kinabuhi. Ang ginasulti sa mga basketball player, bilog ang bola. Lingin ang bola. Amen?
Wala ta kahibalo unsay mahitabo sa sunod nga adlaw, sa sunod semana o sa sunod tuig. Bisan gani ang atong kalawasan karon, dili nato maingon nga ugma lig-on gihapon ta. Kay basig karon lang ning adlaw mga higala nga himsog ta. We are in good shape. We are in good health. Pero basin ugma mga igsoon, magdaot ta. Dili nato kontrolado ang panahon. Ang kalibutan, di po nato kontrolado ni ang kinabuhi sa ubang tao. Mao biya nga dapat itugyan nato ang tanan sa Ginoo. Kay di nato kontrolado. Si Job, ang usa ka example, usa ka adlaw nindot unsan siya? Dato siya. Pero sa usa lang ka adlaw pud nawala ang iyang kaptangan. Nawala ang iyang anak, nawala ang iyang lawas nga himsog, ug wala siya nagdahom anak. Nagdahom ba si Job? Kay balo na ba si Job nga mapurdoy siya, nga mapobre siya, nga mamatay ang iyang mga anak? Kanang tanan nga nahitabo sa life ni Job, nahitabo sa pinakalit mga igsoon. Ang katong dato nga gitawag ni Kristo nga buang-buang sa Lucas kapitulo 12, di ba nagplano siya dagko para sa iyang uma, pero sa nahitabo namatay siya ni adtong gabi ra gihapon. Pwede ta mawala pinakalit diri sa kalibutan. Nayo sa katawo nga maayo pa ang iyang paminaw sa buntag, naka-appointed pa siya sa iyang trabaho, naka-istorya pa siya sa iyang pamilya, pero kay balo mo pagkahapon gidala siya sa ospital. Pagkagabi wala na siya. Katong buntag, maayo pa kayo iyahang lawas. Pagkahapon, gidala siya sa ospital. Pagkagabi, nawala na siya di sa kalibutan. Ang tanang plano niya naputol. Pwede maputol ang tanang plano nato kung ang Ginoo na siya'y lahi nga plano sa atong kinabuhi. Wala siya kabalo nga katong buntag mao na de ang iyang katapusan nga normal nga adlaw. Unsay leksyon? Unsay lesson makuha nato di mga higala? Ang lesson makuha nato ana nga kamatuoran kay mao ni ayaw saligi ang imong kaugalingon nga plano. Ikaduha, kinahanglan magkinabuhi kita nga andam perme. Pangandami ang adlaw sa imong kamatayon o pangandami ang eternidad. Kay hinumdumi ni siya mga higala, human nga mamatay ka dinhi sa yuta atubangon na nimo ang eternidad ug di na ka mobalik dinhi sa kalibutan. Busa pangandami na siguruha nga aduna kanay relasyon sa Ginoo. Ug ikaw nga nakabaton na og relasyon sa Ginoo, siguruha nga magpabilin nga maayo ang imong relasyon sa Ginoo. Aron walay kulba kung atubangon nimo ang kamatayon. Ug kinahanglan i-prioritize ang Ginoo karon. Ayaw sige sulti og ugma. Naay mga tao gipang-invite na mo kagahapon mga higala, kay balo mo silang gisulti sa amo ha. Gina na mo sila Father's Day ugma sa mong simbahan, gusto mag-invite mi sa inyo ha. At the same time, church anniversary na mo karon June 22 next Sunday. Kay balo mo sa ginasulti sa mga ubang mga tao, maghulat sila hangtod sa church anniversary. Amen. What if kwaod sila sa Ginoo karon? Mas nindot na mga higala ang katapusan nga oras sa imong kinabuhi gihatag nimo para sa Ginoo. Because life is full of surprises. I-surprise ka sa kinabuhi. So ayaw ihikling mga igsoon, ayaw i-delay. Kung pwede ka mga lagad sa Ginoo karon, buhata na karon, ayaw ugma. Kristohanon. Amen. Kung pwede ka pa, kung pwede nimo desisyonan karon nga maghinulsol ka sa imong sala og dawaton nimo si Kristo og magtarong ka sa imong kinabuhi, buhata na karon mga higala, ayaw ugma kay walay gisaad sa imuha gikan sa Ginoo sa ugma.
Basin karon na kakwaon sa Ginoo. Ang tao hilig kayo og ugma-ugma. Hilig ang tao og kanang sa sunod na lang, sa sunod na lang. Ayaw na mga igsoon, mubo ra ang imong panahon diri sa yuta. Bisan gani kani mga butang ato ang na-accumulate gani no, mga butang ato ang naangkon diri sa yuta may gala. Yes, it's good to have things, it's good to have material blessings, it's good to have money mga igala. Kay nga naman mga igsoon, magamit ato na, malipay ta na mga igala, but know this mga igsoon, if your time will come, ibili nimo na tanan diri sa kalibutan. Dini mo na madala dito sa pikas nga bahin sa kalibutan mga igsoon. Dini mo na madala sa eternidad. Amen. May man ang natay mga plano, may man ang kita may gala, nga kita panalanginan ta sa Ginoo, bagamit ato mga butang di sa kalibutan may gala. Pero ayaw gyud ug ayaw kalimti may gala nga ang imong kinabuhi diri sa kalibutan walay kasiguraduhan ug walay ug mubo lang siya. Pwede ka kwaon sa Ginoo. Ugma unya karon pwede gani. Pwede kay mga igala because life, pamina mo, life is like a foggy road. Sama sa akong gingon sa inyo haba no? Katong mga pila ka adlaw nagbike ko. Idala man akong bike ni Papa kay wala man niya, di man niya madala ang iyang bike dito sa langit. So ako ang nagamit. Alang ibili ako sa mga basi kawaton pa dito. Di dalhon na ako diri, ako na lang mo gamit. Pero nagbike ko ato mga pila ka days mga igsoon, I think Friday, daily Friday kay nag-Bible study ko sa Friday. Wednesday Wednesday. No, nag-bike ko sayo sa buntag. Katulad yung gingon ako lang sa inyo. Lain no, basta mag-fog mga igala ang kanang dalan, di mo makita ang nasa unahan. Blurred siya. So, ingon na mga igala, ang atong kinabuhi. Sama siya sa usa ka foggy road. Dili nato makita ang na dito sa layo, pero bisan dili nato makita ang na dito sa unahan, pwede ta mosalig sa Ginoo nga maoy giya sa atong kinabuhi. Amen. So in your life, live in dependence on God. Amen. Pag depend kanunay sa Ginoo, dili sa imuhang kaugalingon nga confidence, dili sa imong kaugalingon nga you know what? Confidence sa imong mga plano nimo. So that's number 2. Number 2, the uncertainty of life. Now, ang ikatulog, ang second to the last point nato mga igala, ug ako ni siyang gihisgutan sa inyo last Sunday, ug ako na po ni siyang ihisgot sa inyo balik karong buntag. Ikatulo is the brevity of life. Ang gingon sa pulong sa Dios, balik ta sa atong text diri sa verse number 14, whereas you know not what shall be on the morrow, the uncertainty. For what is your life? Mga igsoon, it is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. So, mga igala ba no? Gingon ni siya ni James para atuan ni siyang pamalandungan sa atuang kaugalingon. In other words, si James nagsulti siya sa imo mga igala, unsa day mong kinabuhi? Unsa day mong kinabuhi? So ang tao nga dili motubag ana nga pangutana, gitubag ni James Megala in a rhetorical type of question by saying mga igsoon, it is even a vapor that appeareth for a little time. Ang imong kinabuhi sama lang sa usa ka aso. Ang pulong nga brevity nagpasabot ang pagkamubo o ang pagkadali sa kinabuhi. Labi panahon sa imong kinabuhi may gala nga nakay kaila o siguro loved one nimo nga namatay na mga igsoon, unya nakasulti ka dali ara sa kinabuhi no. Nakagtanaw ka sa Facebook na mga tao may gala nga na-aksidente, namatay sila pinakalit og nakasulti ka dali ara mawala sa kinabuhi no. Ang tawag ana the brevity of life, ang kamubo, ang pagkadali sa kinabuhi. So kanang phrase the brevity of life nagpasabot nga ang kinabuhi mubo ora kaayo. Muyon ba mo ana? Higala
pumingon tag mubo ra kayo, nagpasabot, dili na siya dugay, dili na siya magdugay. In fact, si Peter nagsulti siya nga ang imo ang kinabuhi sama lang sa usa ka bulak may gala nga karon ba no, murag nag-flourish siya may gala pero taod-taod mga igsoon malaya siya. Si Job nagsulat po siya may gala nga atong kinabuhi mura na siya usa ka anino nga mulabay lang. Kay balo mo mga gala paminaw mo mga lalaki babae nga naa dinhi karon muagi rata dinhi sa kalibutan. Ha? Sojourner lang man ka dinhi sa kalibutan. Muagi ra gyud ka. Og usa ka adlaw gikan karon istoryahan na ka sa mga tao. Ang kinabuhi sa tao murag singaw diha sa init nga kape. Di ba? Magtimpla kag kape, init, no, init tubig, di ba? Mag-aso siya. Tanawa ng aso may gala, mawala na taod-taod. Mao na ang kinabuhi nato diri sa kalibutan. Makita nimo nga musaka siya apan sa pipila lang ka segundo mawala na. Mao pud na ang atong kinabuhi mga gala diri sa kalibutan. Bisan pa pilay abuton nimo nga edad. Muabot man ka og 70 o 80, bisan pa muabot ka og 100 years old. Dili na pwede itandi ang imong kinabuhi dinhi sa yuta sa imuhang kinabuhi sa eternidad. Grabe kataas ang eternidad, walay katapusan. Imagine may gala, if you die unsaved and you will spend the rest of your life in hell forever and ever. Eternity is long. Amen? Busa siguruha nga samtang nakapad dinhi sa yuta, maluwas ka. Kay taas kayo ang eternidad. Di na ka makalayas dito. Kagahapon, nag-visit mi mga igsoon, yan ako'y nakita nga mga batanon ba no, nga grabe ko, so kayo magpadagan ka ng bura-bura ba ng motor, ka ng motor nga hastang mauta. Murag kalabira na. Pero grabe ko sukay sila magpadagan. Murag usaray kinabuhi nila. Wa pa yung helmet, di pa yung rehistrado, wa pa yung mga lisensya, mga igala. Gatsanilas lang pa yun. Kusog kayo magpadagan. Pasutoy. Og dagan. Dito dapit sa kurbada pa yun. Pakusog og dagan ba? Akong ginan si Emerson. Kaya balo bakason, kung mabangga na siya, kausara na. Naay mga tao karon ba nga grabe kayo kahambugiro. Abi nila nga kung mabangga sila, mabuhi pa sila. Walay siguro basin mamatay ka on the spot. Unya kung mamatay ka, unya dili ka luwas may gala. Wa ba nimo giunahuna nga pwede ka magmata sa impierno og didto na ka magpuyo hangtod sa kanturan? I thank God through my Lord Jesus Christ mga igsoon. Kay ngano man mga igsoon, luwas na ko. Bisag kwaon ko sa Ginoo sa bisag unsa nga adlaw may gala, andam ko. Kay balo ko, asa ko magpuyo sa eternidad. Ang uban ka nga nagsimba karon, dili garantiya o basihanan nga nagsimba ka karon, unya kwaon ka sa Ginoo karon, malangit ka. Kay ang pagsimba dili makapaluwas nimo. Ang makaluwas nimo si Hesukristo, ang makaluwas nimo kung maghinulsol ka sa imong salaog dawaton nimo si Hesukristo nga kinasingkasing, sincero, tinudanay, isip imuhang personal nga Ginoo manluluwas, diha ka maluwas. Dili sa pagsimba, dili sa imong relihiyon. Ambot unsay relihiyon nimo, way pakialam ang Ginoo sa relihiyon mga igala. Kay ang Dios nagpadala og manluluwas sa mga tao, og ang manluluwas sa mga tao maulang si Hesukristo. If you won't acknowledge the Lord Jesus in your life mga igala, you will go to hell. Maunay ka matuoran. Ang kinabuhi nato diri sa yuta muagira. Psalms 90 verse 10, nagyon ang pulong sa Dios, ang among mga adlaw muabot lang og 70, kung kusgan kami muabot og 80. Pero dagan siguro diri karon ba higala, di na takabot ang idara na. Akong papa wa galing kaabot og 70, akong papa 66 years old, ako ang manghod 28 years old, ako mama 52 years old. Ambot pila kahay abuton ako mga igsoon. Ambot po ka kung pila
pila lang imong abuton diri sa kalibutan. Pero sultan ra may gala, mubura ang imong panahon diri sa kalibutan. Psalms 39 verse 5. Nagingon ang pulong sa Dios ra, ang imong gibutang nga mga adlaw sa akong kinabuhi mubura. Job chapter 14 verse 1 and 2. Ang pulong sa Dios nagsulti, ang tawo nga natawo sa babae mubo ang kinabuhi og puno sa kasamok. Mubo lang gyud ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. Life is short. Kay balo ba mo nga huyang ang tao? Ang imo ra ng hunahuna nagsulti nga mura ka mga igsoon o kanang unsa tawag ganing invincible. Murag di ka madutlan og pusil, murag di ka madutlan og kanang kutsilyo, murag di ka madutlan og bangga, murag di ka madutlan kanang mahulo, kanang muambak ka nya mamatay ka. Usay ang una-huna lang nato may gala, ang gawon ang nagsulti ana. Pero ang tao dali ra kayo mamatay. Di ba lugar dali? Mura ra kag saging ba? Ay mo saging? Dungga ba ng saging? Tusok. Ang tao, banggaan lang nimo may gala og motor. Daghan na mata mamatay. Huyang ang tao. Amen? Gingon gud sa Bible, it's our life is like a vapor that appears for a moment then vanishes. Mao nay panahon nato diri sa yuta mga igsoon. So, ang si David nagsulti unani, nagampo siya sa Ginoo, Lord, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Sa tanan nga nagsimba karong buntag, ang akong isulti sa iyong tanan, don't waste your time chasing things that won't matter in eternity. Ay mo sigo ko do kwarta. Tagaan lagi mo sa Ginoo kwarta kung kinahanglan na ninyo. Pero ayaw ninyo gukdang kwarta. Kay di na makaluwas ninyo. Ayaw nyo gukdang mga butang diri sa kalibutan. Kay di ninyo na madala sa eternidad. Ang inyong pangitaon, ang inyong gukdo ng Ginoo dapat. Kay siya ang tuburan sa kinabuhi. Diha sa Ginoo, mabuhi ka. Diha sa Ginoo, malangit ka. Diha sa Ginoo, matagbo ang tanang panginahanglan nimo. Sayang na matawag, sigukod kwarta, naabtan sila sa ilang oras nila, wa na gid hinoon. Katong kwarta nga ilang ginagukod, wa gyud nila nagunitan. Namatay man. Amen? Busa, be content with such things as you have. Kung sa ihatag sa Ginoo, be content, be happy, and be thankful. Amen? Kung sa rin na sa mga tubangan, mora man ihatag sa Ginoo. Ang katong mga butang awag ihatag sa Ginoo sa imuha. Ayun ang good mga igsoon. Amen? Kung kano mga butang ay magipangandoy, wala gihatag sa Ginoo sa imuha, pero gihatag niya sa laing tao, ayun ang good kaibog, ayun ang good kaselo sa to sa ila, ha? Gihatag to sa Ginoo sa ila kay naiplano ang Ginoo sa ila, mao nang gihatag to sa Ginoo sa ila. Ang rason nga wala gihatag sa Ginoo sa imong kanang butang ay imong gipangandoy to kay lahi ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pero kung unsa gihatag sa Ginoo sa imuha, unsa yang gibutang diha sa imong tubangan ug sa inyong pamilya, pasalamati. And be content. Ay sige, ay mo sige gukod. Og mga butang dili sa kalibutan og ayon yung sigukod ang kwarta. Amen? Ikaw pa tong katapusan. The right attitude toward the future. So, unsay tama nga kinaiya, mahitungod sa atong kaugmaon. Now, unsay tama nga kinaiya, basahan na to ang versikulo 15. Okay? The Bible says, for that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. So, ang tama nga kinaiya, mahitungod sa atong kaugmaon, kay mao ni siya, if the Lord will, we shall live. Mao na'y tama nga kinaiya. Ang buot pasabot, ana nga mga phrase, pag ila na siya,
nga ang Ginoo ra ang naigahom sa atong kinabuhi o sa atong kaugmaon. Amen? So ang angay natong isulti may gala ug ang angay nga ibutang nato kanunay sa atong kasing-kasing kay mao ni siya kung kabubuton sa Ginoo. Mo na ibutang nato sa ato ang alimpatakan, sa ato ang diri sa ato ang kasing-kasing. Kung kabubuton sa Ginoo. Instead of arrogant planning, we should say if God will. Amen? Dili lang na usa ka phrase, pero kana may gala usa ka attitude sa kasing-kasing nga nagpadayag nga kana nga klase nga tao gisurrender niya ang tanan sa Ginoo including ang iyang kaugmaon. Amen. Kana ta mosulti if the Lord will. Daghan siguro diri sa ato may gala natay mga plano karong simanaha pero wa gyud nimo ginasulti sa imong kaugalingon kung itugot sa Ginoo. Arrogante ka nga pagkatao. Grabe ka self-confident. Nung sa giyon sa Bible, Proverbs chapter 3 verse 5. Ang gisulti sa Bible mo ni tutukin ninyo maayo ang pulong sa Dios. Ug akong ipakita sa inyo ha mga higala nganong gisulti ni sa Ginoo. The Bible says, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Verse number 6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Nganong sa tanan nimo mga dalan, nganong sa tanan nimo mga pamaagi, nganong sa tanan nimo mga plano, nganong sa tanan nimo mga desisyonan sa imong kinabuhi i-acknowledge nimo siya. The word acknowledge means i-recognize nimo ang Ginoo. The word acknowledge means i-appeal nimo ang Ginoo. The word acknowledge sa Bisaya kay ilhon nimo ang Ginoo. Ngano man, because tanawa siya ang magdirekta sa imong mga dalan. Amen. So in other words, kung siya magdirekta sa imong dalan, siya magtudlo sa imo siya magtudlo sa imong mga dalan, nagpasabot siya'y tag-iya sa imong kinabuhi. Siya'y tag-iya sa dalan nga imong ginalakwan ba nga igala. Mao na ang pulong sa Dios giingnan ta niya sa bersikulo 5, trust in the Lord with all thine heart. Kay siya ang tag-iya sa imong kinabuhi o sa imong dalan. Pwede ka maghimog mga plano, pero ang Ginoo ang maghimog final decision gihapon. Busa, trust in the Lord with all thine heart. Ayaw kayo palabi sa imong ka-bright nimo, kay giingnan ta sa pulong sa Dios, and lean not unto thine own understanding. Ngano man, dili ikaw ang tag-iya sa kinabuhi, dili ikaw ang maghimog final decision, dili ikaw ang magbuot sa imong kaugmaon. Busa, salig sa Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing. If the Lord will. Amen. Ginoo, kung kabubuton nimo mahitabo ni. Dapat ang imong isulti, kung buhi pa ko, Ginoo, mag-alagad ko sa imo. Ginoo, dili ko magdalay-dali og plano kung wala ka pa maghimo og dalan para niini. Amen? Always acknowledge the Lord. Ayaw pag kinabuhi diri sa yuta may galang murag ikaw ang tag-iya sa imong kinabuhi. Amen. Para sa nang usa ka maglalayag sa dagat ba? Kung gusto siya mularga, dili lang siya magsalig sa iyang kusog o sa iyang barko. Pero kung sa iyang buhaton, tanawon niya ang hangin, ang balod ug ang panahon. Kay kung ang kahimtang dili maayo, delikado. Naka-remember ko atong movie mga gala, The Perfect Storm. Amot lang kung kisa di sa inyo nakakita na nga movie, The Perfect Storm, si George Clooney. Kabalo mo sa ilang gibat, grabe sila ka garbuso. Mga experience sila mga igsoon nga mga fisherman. Na sila'y barko. Now, giingnan sila, giwarningan sila mga gala, dito sa babae nga naga-monitor sa weather bitayana, nga naay bagyo nga moabot, ayaw mo og dayon
pero tungod sa ilang pride ning padayon gyapon sila. Kay balo ba mo unsay nahitabo atong mga fishermen? Nangamatay silang tanan. Ang ilang lawas wa na gyud makit-i. Hello. Dili ta magkinabuhi sa garbo. Tanawon mga igsoon, tanawa sa sama gihapon sa atong kinabuhi, dili pud ta magsalig sa atong abilidad. Kinahanglan atong tanawon ang kabubuton sa Ginoo. Kay nga naman, siya ang nagdala sa dalan sa atong kinabuhi. Amen? Ang maalamon nga tao kay musabmitar sa matag plano, sa matag pangandoy niya ug sa matag adlaw diha sa kabubuton sa Dios. In conclusion sa atong mensahe karong buntag, isulti na ako pag-usab sa inyo, tomorrow is not promise. Kay balo ba mo kung kinsa lang ang sigurado? Ang Dios lang. So make sure you have a relationship with God. Kanang pinakauna. Ikaduha, make your plans with humility. Paghimua ang imong mga plano uban sa pagkamainobsanon. Tama ba? Ikatulo, live each day with eternal purpose. Para sa kong gingon mga igala sa inyo nga si Jonathan Edwards nagampo siya, Ginoo ibutang ang eternity sa ako ang pananaw. So samtang napa siya di sa kalibutan may gala, nagkinabuhi siya nga murag naa na siya nagkinabuhi sa eternidad. Amen. Ayaw ninyo gukuda ang mga butang nga dili magmatter sa eternity. Kung Kristohanon ka, pangalagad sa Ginoo. Ayaw usiki ang imong panahon. Ayaw himua imong kaugalingon nga worldly Christian. Live for Jesus, live for God, and live for the glory of God. Nunya, salig sa Ginoo sa mataglakang. Trust God in every step. And then, ang ikaupat o ang katapusan, always say, Lord willing. And mean it. Amen? So dinhi na ta mga igsoon magtapos, I hope nga natay nakuha nga pagtulunan karong buntag. Iduko nato ato mga ulo, ipiyong nato ang ato mga mata. Kay balo ba ka kung buhi ka pa karon, ayaw na hulata ang sunod semana para maghinulsol ka sa imong sala o magdawat ka kang Hesukristo sa imong kasing-kasing. Kung ikaw luwas na ka, unya buhi pa ka karon, ayaw na hulata ang sunod semana para mualagad ka sa Ginoo. Buhata karon dayon. Kay basin ugma, dili na ikaw ang maminaw sa pulong sa Dios. Basin ikaw na ang istoryahan. Hinuktoki pag-ayo ang imong kinabuhi kung giunsa nimo na pagdala. Hinuktoki pag-ayo. The Bible says, ye know not what shall be on the morrow. Let's pray. Father in heaven, salamat kayo sa mensahe. Salamat kayo sa mga kamatuoran nga imong gihatag karong buntag. Salamat kay Lord nga imo ming gi-remind kung unsa ka fragile, kung unsa ka mubo ang among kinabuhi dinhi sa yuta. Salamat Ginoo nga ikaw mihatag ka og mga instruction sa amo aron maandaman namo ang adlaw nga kwaon namin nimo diri sa yuta. Tabangi ang imong mga katawhan diri Lord. Tabangi ang mga bisita. Basig na ay mga nagsimba karong buntag nga wala pa nila gidawat si Hesukristo, ang imong bugtong anak diha sa ilang kasing-kasing. Basig na ay mga nagsimba karon nga wala pa sila naghinulsol ug nagbago sa ilahang kinabuhi. Ginoo, tabangi ang mga tao. Labi na ang mga nakadungog karon
nga mabatunan nila ang kinabuhing dayon dito sa langit. Ug sa mga Kristohanon, Lord, nga karon wala naglakaw sa imong dalan o nagkinabuhi sila sa ilahang garbo o wala nagsunod sa imong kabubuton. Tabangi sila. Thank you, Lord, nga gi-remind mo sila nga sila muagi lang sila dinhi sa kalibutan. Kung pila man ang nabili namo nga mga adlaw dinhi sa yuta, tabangi kami, Ginoo, nga kana nga mga adlaw nga nabilin sa amo, ialagad namo na sa imo. Move the invitation today. I pray this in Jesus' name. Manindog tang tanan mga higala, basin karong buntag naa ka dinhi o ikaw nakadungog man jud ka sa pulong sa Dios. Giingnan ta sa Ginoo nga di nato matagnaan ang atong ugma. All we know is today. All we have is today. But tomorrow is not promised. Ang akong pangutana sa imo, are you ready? If today were your last day? Andam na ba ka pananglitan manggani kung karong adlawa ang katapusan na nimo? Andam na ba ka? Andam na ba ka muatubang sa eternidad? Luwas na ba ka? Tinuod ba nga naa kay relasyon sa Ginoo? Tinuod ba nga naghinulsol ka na sa imong sala? Tinuod ba nga gidawat na nimo si Jesucristo sa imong kasing-kasing? Isip imong personal nga Ginoong manluluwas. Tinuod ba? Hinumdumin ninyo, usara ang imong kinabuhi dinhi sa yuta. Pagka na kwaon na sa Ginoo, wala naging panahon nimo nga maghinulsol ka ug mudawat ka kang Kristo. Mahitabo na tanan karong orasa. O basin ikaw, Kristohanon na ka, aduna ka na relasyon sa Ginoo, apan nagpalayo ka sa iya, ug nagkinabuhi ka sa imong kaugalingong kagustuhan. Murag imong ginahuna-huna nga ikaw ang tag-iya sa imong kaugmaon o sa imong kinabuhi. Pag hinulsol ana nga sala, ipaubos ang imong kaugalingon at tubangan sa Dios. Ilha ang Ginoo sa imong kinabuhi. Bow to His authority and submit to Him and submit to His will. Balik sa iya ug alagari ang Ginoo aron dili mausik ug masayang ang imong kinabuhi ug aron wala kay tulubagon sa Ginoo. Inig-abot sa panahon. Karon mga higala, if you want to make things right, do it today. Do it now. Kung gusto ka mag-ampo, biyahe ang imong lingkuranan, anhi sa altar, magpaubos ta sa Ginoo. Istoryahon nato ang atong langitong Amahan nga mao ang soberano sa tanan, labi na sa atong kinabuhi.